Madalas tumawid sa pedestrian lane sa intersection ng Session Road at Father Carlos Street, Baguio City ang 67 anyos na si Nanay Delia. Kaya naman labis ang pagkadismaya nito nang malamang isinara ang tawiran na madalas niyang dinaraanan. Bakit kasi sinara yan? Okay naman pag binuksan yun kasi pag galing ka doon, tapos pag ganyan, nakasanayan na kasi ng tao. Mas mahirap kasi aakyat ka pa doon, lalo na pag senior. Siyempre pag galing doon, diretso na dyan. Aakyat pa doon, mga senior, di ba? Mahirapan sila. Katunayan, pinutakte ng batikos ng mga netizens sa social media ang pagsasara ng pedestrian lane matapos itong i-post ng isang concerned citizen. Ang ilang netizens tinawag ito na pedestrian violence dahil sa abalang dulot nito lalo na sa mga senior citizens at persons with disability. Pero kahapon, October 15, muling binuksan ang nasabing pedestrian lane na labis na ikinatuwa ng mga residente. Mas maganda na binuksan yan kaysa isara. Kasi mahirapan naman kaming umakyat ng pag ganun sa taas. Tapos siyempre, pag tumawid ka dyan, aakyat ka pa doon. Masakit ng mga tuhod, ng mga senior. Ngayon ko nga lang po alam na bukas to kasi yun nga, nung nalaman ko na sarado, doon na talaga ako lagi dumadaan kahit na medyo malayo. Pero ang tanong pa rin ng karamihan, bakit ito isinara? Ayon sa City Engineering Office ng lungsod, may mga naunang rekomendasyon umano ang Traffic and Transport Management Division na isara ang nasabing tawiran. Unang-una, may mga reports kasi ito, no? This was handled way back before nung former na Traffic and Transport Management Division head natin na nag-recommend together with the technical working group na nakita nila na maraming pedestrians dito sa Session Road, lalong-lalo na sa Session Road. Ayon pa sa City Engineering Office, nakatanggap din sila ng ulat mula sa City Peace and Order Council ukol sa mga naitatalang aksidente sa lugar. Nag-report din ang mga enforcers natin doon, yung mga challenges nila na nakikita doon. And in fact, there was also a time na nagkaroon yata ng accident doon sa area na yon. Kaya ang sabi nila, since marami tayong pedestrian, I think it's hindi yata tama. Parang ganon. So they also referred this back to the Department of Public Works and Highways, considering na yung Session Road and Father Carlo is part of the national road. So, ayun. And they also agreed naman na ganon ang gagawin para maiwasan natin yung sa safety at the same time. Yun ang point naman nila. Kaya naman ipinatupad lamang ng City Engineering Office ang rekomendasyon ng mga naunang ahensya. Pero dahil umani ito ng batikos, minabuti nila itong tanggalin. But then, yun nga, tumawag na si Mayor and he was also asking what are the bases. No? So what we did was to check yung mga documents natin. And nakita namin and nasabi ko rin kay Mayor na siguro it would be better na i-double check ko nga because that was on the time of the previous city engineer yan that they were discussing before and they approved that. And nung dinouble check ko, medyo I think tama rin naman yung report nila. Kaya lang siguro wag muna nating implement because we have to conduct a thorough study. Dahil wala pang sapat na datos, binuksan muna ang tawiran habang isasagawa ang masusing pag-aaral dito. Sa ngayon, mananatiling bukas ang pedestrian lane at ibabalik na rin ang pedestrian marking sa tawiran. Ron Maranan, RNG News.